kanta. Sabayan niyo po ako sa pagkanta. Kalinga. Kalinga ng ating Panginoon sa atin. Sabay-sabay po natin alalahanan. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang diyasan. At gayon na lang pagpapatawad mong laan sa hubad na kasalanan ni Adan. Hanggang pag-agos ng taon, saksing kay saysaya bawat hibla sa panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, pagpapalang dulot mo ay di mabilang kailan pa man. Kalinga mo'y alay sa katawan, nalalamig balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mo, panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng kalinga mo. Kung may unos mang dumating sa aking daraanan, di mangangamba dahil ikaw ay nariyan. Sa gitna man ng anino ng kamatayan, ang kapayapaan mo ang siyang tanaw. Sa pagdaan ng kailanman, habang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon, hantog mo itong balabal mo, Panginoon. Ang apoy ng iyong kalinga ay naroroon kailan pa man. Kalinga
pagsubok may lakas, sa amang habag at pag-iingat, ang tiwala'y di nagdilikat. Puso niya'y puspos ng kabagan, ang pala'y pinakamainam, magkahalong sakit kasiyahan, paggawa at kapahingahan. Sa lahat ng araw siya'y malapit, dulot ay habag bawat saglit, pang-aliw sa aking mga hapis, ngalan niya'y lunas sa hinagpis. Pag-iingat sa anak at yaman, utos sa kanyang katauhan. Sa iyo lakas ay walang sukat, ang pangakong sa aking gawan. Sa bawat pagsubok ay tulungan, sa pangako mo ay manangan. Huwag magbago aking kaaliwan, dulot ng iyong wikang banal. Panginoon, ako'y iyong tulungan, sa mga pagsubok ng buhay. Sa iyong kamay ay huwag iwalay, sa ngayon at magpakailanman. Magandang gabi po sa inyo. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, na makapangyarihan sa lahat, patuloy na pinupuri ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan sa gabi ito. Patuloy po na nagpapasalamat kami sa buong maghapong nakalipas na punong-puno ng pag-ibig mo, nakabutihan, pagpapala at pag-iingat. Sa gabing ito, pangunahan niyo nga po kami sa aming pananambahan. Buksan niyo nga po ang bawat puso at isipan namin sa pakikinig ng iyong mensahe. At gabayan mo po ang magme-mensahe sa amin sa gabing ito. Nawa po ay kayo nga po ang siyang magmuna sa bawat sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Buksan po natin ating Biblia sa Job 23 verse 10 hanggang 15. Ngunit batid ng Diyos ang aking bawat takbang, kahit nasubukin niya'y ako'y parang gintong lantay, pagkat tatuntun ko ang kanyang tuntunin at sa ibang landas. Hindi ako bumabaling, ako'y hindi lumalabag sa kutusan ng Diyos, at sa kanyang kalooban ang aking sinusunod. Walang makapagbabago sa kanyang hadika. Ang inisip niya isang ginagawa. Ang pinasimulan niya sa akin ay lulubusin. Ang maraming balak ay kanyang gagawin. Kahit ako'y natatakot humarap sa kanya, maisip ko lamang ako'y takot na. Pinanghihinaan ng Diyos itong aking loob, sa makapangyarihan at malaki ang aking takot. Sapagkat kadiliman ang nasa akin palibot, lambong ng dilim sa mukha ko ay bumabalot. Saglit po tayo manalangin. Panginoon, sa gabi ito, muli po akong nagpapasalamat at muli po nagpupuri sa iyo. Kayo po ang muna sa aking buhay. Yung gabi ay ang yung mga salita ay aking pong ipahayag. Nawa ay bigyan mo ko ng kapangyarihan na magmumula sa iyo, Panginoon. Nawa ang mga talata mo ngayon na aking pagbubulayan ay nawa ay maging mayhatid ko doon sa mga tao, Panginoon, na makikinig. Kaya sa gabi ito, tulungan mo po ako, Panginoon. Palakasin mo po ang aking pananampalataya at kayo na po, Panginoon, ang isang manguna sa aking buhay. Lahat ng ito ay aking hiling sa tanging pangalan po ni Jesus, aking tagapagligtas. Ang ating pinagbabatayan ngayon ay ang sulat ni Job. At
Bago ako magpatuloy ay gusto ko munang basahin yung kanyang mga sulat. Si Job na isang katutubo ng hilagang Arabia ay isang matuwid at di Israelita na may takot sa Diyos, na marahil ay nabubuhay bago pa man ang sambayanan tipan ng Israel. Ang aklat nito ang pinakamalalim na isulat na may kinalaman sa kahiwagaan ng pagtitiis. Bilang matulang-tula, ang aklat ay naglalaman, nakakaintig, nakaluslunos na pangyayari at nakakapukaw talinong usapan. Ibinubunyag nito ang isang mahalagang pwersa kumikilos sa bawat matinding pagsubok ng mga banal, na habang tinatangka ni Satanas na wasakin ang pananampalataya ng mga banal, ang Diyos naman ay gumagawa upang patunayan at palalimin iyon. Ang katatagan ni Job sa pananampalataya ang nagpanaig sa layunin ng Diyos laban sa pag-asa ni Satanas. Sa gabi pong ito, ang pamagat po ng aking mensahe, pusong banal at malinis na pagtatagumpayan ang pagtitiis. May tatlong bagay po tayo dito nga makikita dito sa ating mga talatang pag-aaral ngayon. Yung una pong bagay, pagsunod na may katapatan. Doon po sa talatang 10 verse 11, sabi rito, ngunit patid ng Diyos ang aking bawat takbang, kahit susubukin sa'y ako'y parang gintong lantay. Pagkat tinutun ko ang kanyang tuntunin at ibang handas, hindi ako bumabaling. Makita natin dito sa unang bagay, si Job ay nanalig na ang Diyos ay patuloy pa rin kumakalinga sa kanya, sa kanyang buhay, at nakakaalam na walang anuman kahirapan ang makapagpapalayo kay Job mula sa matapat na pagsunod sa kanya. Makikita natin dito sa ating pinag-aaralan, kung titingnan muna natin doon sa verse 1, kung bakit ito yung teksto ang binasa ko, doon sa unang Job 1, kung sabi dito sa Job, doon sa verse 6, makikita natin dito, dumating ang panahon ng mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawin mo ngayon? Sabi ganun, nagparot na parito sa lahat ng sulok ng digdig. Sagot ni Satanas, napansin mo bang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Satanas, wala siyang katulad sa digdig. Malinis ang kanyang pamumuhay, siya'y mabuti. Ang kanyang pamumuhay, siya'y mabuti, tao. May takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh, sumugot si Satanas, si Job kaya ay matakot sa iyo nang walang dahilan? Bago doon sa verse 10, bakit nga hindi siya'y matakot sa iyo? Ngayon, pinagpapala mo siya, iniingatan mo, pati ang kanyang sambayan at arerian. Makita natin dito din sa verse 2, ganun din ang ginawa kay sa 2, verse 1 hanggang makita natin dito, ganun din ang ginawa ni Satanas, Ngunit, sinabi pa rin ni Yahweh ng lingkod ko si Job ay isang matuwid na tao. At dito sa ating pinag-aaral mo kanina, nakita dito ni Job na walang makakapaghiwalay sa kanya sa paglilingkod sa Diyos. Kaya dito, sa verse na ito na akong binasa, nung unang bagay po na pagsunod na may katapatan. Kaya dito, kung makita dito natin sa Job 27 verse 6, sabi niya dito sa 6, ipaglalaban ko itong aking karapatan, malinis ang aking budi, walang dungis kunti man. Makita natin dito si Job ay namuhay na isang taong matuwid, sabi nga, at walang nakita, sabi nga dito, ning kasalanan man sa kanyang buhay. Makita natin yung Job 31 verse 6. Sabi niyo sa 6, ako sana'y timbangin sa maayos na timbangan nang makita ng Diyos itong aking katapatan. Makita dito, kumbaga, sa buhay ni Job, nanatili siyang
may katapatan sa Diyos. Ipinakita ni Job na ang kanyang paghihirap ay isang pagsubok sa kanyang pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon. Kaya dito sa Job 2 verse 9 and 10, ang sabi niya rito sa Job, sabi ng asawa niya, sinabi sa kanyang asawa, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo ng Diyos nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng pangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Marami tayong mga dinadaanan, patid na mga pagsubok at pagtitiis. Ngunit habang naglilingkod tayo sa Panginoon, habang patuloy ang ating ginagawang paglilingkod, ay dapat makita natin na habang dinadaanan natin na itong krisis natin ng ating buhay, dapat manatili tayo sa ating paglilingkod. Pinapakita dito na hindi lang ito naranasan ni Job, itong ganitong mga kahirapan at pagtitiis. Maging si Abraham, kung makikita natin sa Genesis 22 na yung kanyang anak ay ihandog, di ba? Isang kay Abraham yun, dahil matagal niyang hinihingi sa Diyos na sana ay magkaroon sila ng anak. Ngunit nang dumating ito ay biglang sinabi sa kanya ni Yahweh na ihandog mo sa akin ang iyong anak mo. Ngunit nanatili ito kay Abraham na hanggang kaya niya sumunod sa Panginoon ay gagawin niya. Hindi lamang yun, bagay si Jesus Christ, di ba? Kung ba makikita natin sa Hebreo 5 verse 8, ang sabi dito sa 8, bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. Maging siya, naranasan niya. Maging doon sa unang Pedro 2 verse 21. Sabi niya sa 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay nagtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Diba makita natin dito sa mga text na ito na hindi lamang sila ang nakaranas ng ganitong pagtitiis at mga pagsubok. Tayo, dumadaan din tayo ng ganitong pagtitiis at pagsubok. Kaya lang, mas papalad tayo dahil ngayon, nakikita natin na habang naranasan natin ito, ay nagpapatuloy tayo sa ating paglilingkod. Kahit anuman yung dinadaanan natin ngayon, patuloy tayong nananalangin na nawa ay itong nangyayari sa atin ngayon ay malagpasan natin. At higit hindi lang yun, kundi higit na magtiwala tayo sa Panginoon. Pangalawang bagay na makita natin dito sa ating pinagbubulay-bulayan, doon sa 12 verse 13, sabi dito, ako'y hindi lumalabag sa kanya sa kautusan ng Diyos at ang kanyang kalooban ang aking sinusunod. Walang makakapagbabago sa kanyang hadika. Ang inisip niya siyang ginagawa. Sabi ng pangalawang bagay, pag-ibig sa mga salita ng Diyos. Ito yung sinasabi dito ni Job na ang matibay na pananalig ni Job, sabi na malalampasan niya ang pagsubok na hindi lalayo sa Panginoon. Na walang sino man makakapaghiwalay sa kanya. Kaya nga dun sa awit, makita natin dun sa awit 1 verse 1 and 2, sabi, nagagalak siya, laging magsaliksik sa banal na aral. Ang utos niya siyang binibulay sa gabi at araw. Kapag ang salita ng Diyos ay nasa buhay natin, kapag ito'y nasa puso natin, walang sino man ang makapaglalayo sa atin sa anumang mga kahirapan, sa anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Dahil alam natin na tayong mga anak ng Diyos ay patuloy tayong kumakapit sa kanya mga salita. Anong sinasabi din sa Job 6 verse 10, pagka gayon ako'y
matiwasay sa gitna ng pagdurusa, lulundag sa tuwaan. Nalalaman kong ang Diyos ang tunay na banal, kaya sa bawat utos niya ay wala akong sinusuway. Kasi kailangan po yan mga kapatid, bawat sinasabi sa atin ng banal na Espiritu, lagi natin susundin. Para kung dumating man itong ganitong mga ng ating buhay ay malalagpasan natin. Ano sinasabi din sa Job 10 verse 13? Ngunit ngayon ko nalaman ang tunay mong damdamin, mayroon kang binabalak na tila ba'y isang lihim. Diba? Lahat ng bagay ng ating buhay ay mayroon, alam niya. Alam niya na itong ginagawa natin na dapat ay sa Kanya lang tayo nakasalig. Dahil ito ang nais ng Diyos sa ating buhay, na maglingkod tayo sa Kanya na may katapatan. Pangatlong bagay na makita natin dito, doon sa talatang 14 hanggang 17, ang pasinimulan niya sa akin ay lulubusin. Ang marami niyang balik kanyang gagawin. Kahit ako'y natatakot kumarap sa Kanya. Maisip ko lamang ako'y takot na. Pinanghinaan ng Diyos itong aking loob. Sa makapangyarihan malaki ang aking takot, sapagkat kadiliman ang nasa aking palibot. Lambong na dilim sa mukha ko ay bumabalot. Tatlong bagay makita natin dito, paggalang at sa banal na pagkatakot sa Diyos. Kailangan mayroon kang paggalang, mayroon kang pagkatakot sa banal na Diyos. Ang banal na pagkatakot sa Panginoon ang nagudyok sa mga anak ng Diyos na sumamba sa Kanya ng kanilang buong katauhan. Ngayong pandemic, wala tayong pananambahan. Hindi tayo makapag-worship. Anong dapat gawin natin? Huwag po tayo paisi-isi ngayon, panahon, huwag po tayo patulog-tulog. Dahil ang nais ng Diyos sa atin ay mas masigasig ang ginagawa natin paglilingkod. Bagamat hindi tayo makapunta ngayon sa church dahil ang dami ng pinagbabawal. Pero dapat habang nandito tayo sa ating tahanan ay magkaroon tayo ng paggalang, pagkatakot sa Diyos. Kumbaga, anuman yung nais sa atin ay pagpatuloy natin sa ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil yun ang nais ng Diyos sa atin na na dapat ay sa panahon ngayon ay magkaroon ka ng isang matibay, sabi nga, na pananampalataya, dahil nadadaig tayo ngayon ng pandemic na ito. Kasi di tayo makalabas, di tayo na ngayon makagala. Kaya dapat yung sinasabi dito ni Job na mayroon kang pagkatakot sa Diyos. Na alam mo na itong ginagawa mo ay para sa Kanya. Kaya nga, anong sinasabi dun sa Kawikaan 2 verse 5? Kay Yahweh ay magkaroon ka ng banal na takot at matatamo ang unawa tungkol sa ating Diyos. Magkaroon ka ng takot at magkakaroon ka ng unawa. Doon sa Kawikaan 22 verse 4, ang pagkatakot kay Yahweh ang kapakumbabaan, ay nagbubunga ng yamang buhay at karangalan. Kaya makikita natin dito sa ating pinagbubulay-bulayan, dahil ito yung nais ni Job na nais niyang iparating sa kanyang mga kausap dito ng mga kaibigan. Na alam niya yung kanyang buhay dahil naglingkod siya ng tapat sa Panginoon. Ngunit bagamat sinasabi nga dito sa ating pinagbubulay-bulayan na ipinapakita lang sa atin bilang mananampalataya na kaya natin lumakad na may katuwiran at may kabanalan sa Panginoon. Kaya natin mamuhay na wala tayong inaapakan na kapwa. Kaya natin mamuhay na alam natin na ang Diyos ay kasama natin sa ating paglilingkod. Sa aking pagtatapos, sa aking conclusion, sabi rito tayo bilang mananampalataya ay dapat makatalaga sa isang gawain lamang sa kabila ng lahat ng mga paghihirap, kapighatian at madilim na araw ng buhay.
pinakamatatag na pananalig tayo ay kinakailangan. Magpatuloy na may tiwala sa ating pananampalataya. Hindi dapat tayo sumuko habang nabubuhay. Maging matibay at may katapatan, humawak sa salita at sa pag-ibig ng Diyos. Dapat tayo magsumikap lagi na ingatan ang ating budhi, maging malinis sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Saglit po, muli tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa iyong mga salita na aking pinagbulay-bulayan. Nawa, Panginoon, kayo po ang magpala nito at kayo po, Panginoon, ang manguna sa buhay ng mga anak mo na makikinig. Muli, sa gabing ito, ako po'y nagpapasalamat at po'y nagpupuri. Pinasasalamatan ka namin ngayong gabi. Ang lahat ng ito'y aming hiling sa tayong pangalan po sa standard of God's. Amen.
sa aking mga magulang, mga kapatid, at mga kaibigan. Ipinagtatagubilin ko po kayo sa mapagpalang kamay ng ating Diyos Ama sa langit. Hinihikayat na ipamuhay ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Ipahayag po natin ang kanyang mayamang pagliligtas. Taglay natin sa ating mga buhay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sundin ang kanyang patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.